nagkaroon ng pagkakataon na kayo po ay makapanayan po namin, lalo na ito pong most recent decision po ng sa Senado patungkol nga po dito sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Para na rin sa kaalaman, para maintindihan po ng ating mga kababayan, kahapon ay 11 sa mga senador ang nagdesisyon na i-archive itong ang articles of impeachment o impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Attorney, bakit po yun po yung napiling paraan o remedyo ng Senado kaugnay po dito sa impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte? It was a win-win solution dahil gusto nga ni Senator Marcoleta na i-dismiss na sana, ngunit ang sinasabi naman ng minority, maghintay muna doon sa maaaring pag-reverse ng Supreme Court ng sarili niya. So, para mapagbigyan ng parehong parties at nakakatuwa naman na they are both cordial and they are both magnanimous to each other despite the heated debates, inalaw na lang ni Senator Marcoleta yung movement na i-amend yung kanyang motion para ito'y maging motion to archive na lang. So this means na mapapreserve yung record while the case is still inactive. It's not technically dead or terminated. Pwede pa rin i-revive to in the future by another majority vote. Pero for the meantime, nasa records lamang po yun ng Senado. So this affords the Senate maximum flexibility to deal with the matter kung dumating yung pag-reverse na yun na hinihintay naman ng minority, yung pag-reverse ng Supreme Court decision. So ito yung pinakamagandang hakbang na ginawa ng Senate dahil inassert niya yung kapangyarihan niya na bumoto para sa issue na to and at the same time sumunod at mag-comply sa Korte Suprema. Opo, kasi nga marami sa mga kritiko, alam naman po ninyo, marami po sa mga kritiko ng Senate Impeachment Court ang nagsasabi na mali yung paraan, mali yung ginawa. Tagal-tagal po ng Senado na umaksyon kaagad dito sa impeachment complaint. Kaya gano'n, tapos ngayon, mabilisan lang kagabi yung naging aksyon ng Senado. Attorney. I think kailangan natin tandaan na yung desisyon na yun ng Korte Suprema ay nakalagay na immediately executory. Katulad na rin yan doon sa House rules ng House of Representatives na kapag nagkaroon ng complaint ay kailangan immediately ilagay sa order of business or refer sa speaker para ilagay sa order of business within 10 session days. So yung mga terminong yun ay walang question na immediately talaga kailangan madaliin, agad-agad ang ibig sabihin. Kumpara yun doon sa sinasabi nila at pinupukol nila sa Senado dati na forthwith daw ay ibig sabihin immediately. Pero nakita naman natin sa mga desisyon ng Korte Suprema na dati pa, noong mga 1930s pa, hindi yun ang ibig sabihin without undue delay ang ibig sabihin. So kung sa utak nila hindi po immediately yung dapat ginawa ng Senado, yun po ay desisyon ng Senado na tumalima doon sa kautusan ng Korte Suprema. Nako, nabanggit mo, buti na lang nabanggit mo ang immediately executory, attorney, dahil siyempre marami po ang hindi mga abogado din. Ano bang pagkakaiba ng immediately executory at final executory? General rule kasi kapag nagdesisyon ng isang korte, ito ay hindi pa immediately executory dahil meron pang 15 days para hintayin yung period to appeal o mag-motion for reconsideration. Maliban na lamang kung sinabi na mismo ng Korte Suprema na ito ay immediately executory. So wala na makakapag-question yun kapag nilagay ng Korte Suprema sa dispositive portion na ito ay immediately executory, then kailangan lahat sumunod. So isa yun sa mga exception at nasa kapangyarihan ng Korte Suprema gawin. Ito ay pagkakaiba doon sa final and executory. Dahil pag final and executory, final na yon, tapos na yung period to appeal o yung pag-file ng motion for reconsideration, kaya ang kailangan na lamang ay i-execute yung decision na yon through a motion. Pero dito, kapag immediate executory, hindi na kinakailangan yung mga ganong motion at paghihintay. Opo. So, anong ibig sabihin po nung motion for reconsideration po na inihain po ng House of Representatives? Since sabi nga ng Korte,
desisyon nila, immediately executory. Tapos nung nagkaroon po ng press con yung tagapagsalita ng Supreme Court, ganun din, binigyan din muli na immediately executory ang desisyon, ang kanilang naging desisyon patungkol nga po dito sa impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte. Ang trainer? Kanilang naging desisyon patungkol nga po dito sa impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte. Tama ka dyan. Usually nilalagay yung immediately executory kahit na may pendency pa o may right pa na mag-file ng motion for reconsideration. Kung merong mga vested rights yung mga parties o merong mga kinakailangan protektahan mga interest yung Korte Suprema para hindi mabaliwala yung proseso. So katulad na dito, alam naman natin na ang impeachment ay isang divisive issue, and I think the Supreme Court deemed it fit na wag nang mag-aksaya masyado ng panahon yung mga branches of government, kaya kahit na may 15 days pa, kaya nito inisip na wag nang patagalin yung pag-execute nung desisyon na yon at gawin ng immediate executor. Opo. Attorney, sabi ng ilan nga sa mga senador during nga sa hearing kahapon na nawalan ba ng kapangyarihan o itong jurisdiction ang Senado patungkol nga po dito sa impeachment cases? Hindi totoo yun, no? Dahil kung makikita ninyo at napanood nating lahat, no? Yung ginawa ng Senado kahapon ay pagtalima sa kanyang mataas na duty at tungkulin under sa konstitusyon na i-take matter pa rin yung kaso ng impeachment na ihahain sa harap niya. At pangalawa, tumalima doon sa desisyon ng Korte Suprema. At yung pangatlo nga,